Hindi ibig sabihin na mataas na yung engine displacement ng isang motor ay matulin at malakas na. Halimbawa dyan, Raider 150 Fi at Sniper 155. Ang Raider 150 Fi ay meron lamang engine displacement na 147.3 cubic centimeter. At ang Sniper 155, ang engine displacement nito is 155 cubic centimeter. Pero mas mataas yung power output ng Raider 150 Fi compare sa Sniper 155. Ang Raider 150 Fi ay mayroong power output na 18.5 horsepower samantala yung Sniper 155 ay mayroong 17.8 horsepower. So paano nangyari yun? Dahil yan sa compression ratio. Mas mataas yung compression ratio, mas mataas yung maximum power output na kayang ibigay ng isang motor. Ang compression ratio ng Sniper 155 is 10.5:1. Samantalang yung compression ratio ng Raider 150 Fi is 11.5:1. So mataas yung compression ratio ng Raider 150 Fi compare kay Sniper 155. At yun yung pinag-usapan natin yung nakaraang video. Paano naman tong comparison between Winner X150 at Sniper 155? Na ang Winner X150 ng Honda mayroong mataas na compression ratio pero mas mababa yung maximum power output niya compare doon sa Sniper 155. Yung power output ng Sniper 155 is 17.8 horsepower samantalang itong Winner X150 is 15.4 horsepower lamang na mayroon naman itong compression ratio na 11.3:1. Tapos yung compression ratio ng Sniper 155 is 10.5:1. So paano nangyari yun? Ang sagot yan, dahil si Sniper 155 ay mayroong variable valve actuation. So ito yung dahilan kung bakit mas nakapagbigay ng mas mataas na maximum power si Sniper 155 kahit mababa lang yung kanyang compression ratio. At yan yung pag-uusapan natin ngayon kung paano gumagana ang variable valve actuation. Ang BBE Kaisla or Variable Valve Actuation, isang technology ni Yamaha na ginagamit sa kanilang mga motor like Aerox, NMAX, Sniper, MT-15. So, sa mga regular combustion engine ay meron lamang isang cam at yung cam na yon ay constant moving. At ang isang cam ay responsible sa pagbukas at pagsara ng valvula ng isang makina. At ang Sniper 155 ay mayroong dalawang cam. Isa for low to mid RPM at isa is for higher RPM. At ang pangalawang cam na yon ay pinapagana ng tinatawag na actuator. Nag-a-activate ang VBE kapag naabot na ng makina yung limit na RPM or nasa highest RPM na yung makina. At doon gumagana ang actuator para pagalawin niya yung isang cam. Ang ginagawa naman nito ay ina-advance niya ang pagbukas ng intake valve para makapasok yung mas maraming hangin na kailangan ng isang makina for higher combustion. May tatlong factor kasi ang pagbukas at pagsara ng isang valvula. Valve timing ang tawag kung kailan bubukas ang valvula. Valve duration naman ang tawag kung gaano katagal ang pagbukas ng isang valvula. At valve clearance kung gaano kalaki ang pagbukas ng isang valvula. At ang tatlong factor na to ay minamanipulate ng BBE para advance yung pagbukas at matagal yung duration ng pagbukas ng isang valvula para makapagbigay ng enough air na kailangan ng isang makina sa mataas na RPM at makapag-deliver ng mataas na power output at fuel efficiency. At ito yung trabaho ng variable valve actuation na mayroon sa Sniper 155. Kung bakit nakapagbigay ang Sniper 155 ng mataas na power output kahit mababa lang yung kanyang compression ratio. Compare sa Winner X 150 na mayroong mataas na compression ratio at mayroong mas mababang power output compare sa Sniper 155. Hindi lang sa power nakasalala yung speed ng isang motor. Nandun rin yung torque or yung arangkada ng isang motor. At yan yung pag-uusapan natin sa next video. For now, that's all for today's vlog. Thank you for watching. Motor sa Isla, Ride always. Peace. Bye-bye.